Okay, real talk muna. Naranasan nyo na bang habang kumakain kayo, tapos kasama mo yung family mo, biglang may maririnig kang ding, tapos may notif na naman to si client. Nako. Yes. Yes, or worse, yung nasa gym ka tapos in the middle of your workout, bigla mong naisip na, wait, teka lang, nag-reply ba ako kay client? Mga ganong bagay. Ayun, sobrang wala na. Pag gano'n nasisira na yung focus ko, tapos hindi na ako makabalik sa conversation. Yes, tapos kahit pahinga or rest day dapat, magigilty ka kasi feeling mo dapat nag-work ako now. Crazy yun, no? Pero, if that sounds familiar, welcome na welcome kayo dito. This is from Kayo to Keyboard. I'm Tata. And I'm Roxy. And today, pag-uusapan natin ang mga struggle ng halos lahat ng VAs is work-life balance. Yes, or as I like to call it, paano ako titigil mag-work nasa kwarto ko lang yung office ko. Exactly, partner. The laptop is right there, tapos si client naman nasa ibang time zone. Tapos biglang magugulat ka na 10 p.m. na. Tapos nag-work ka pa rin, hindi ko maintindihan, kahit Sabado na, kahit quick task lang, ang daming nangyayari at palaging may nangyayari. Yes, and the guilt, pag di ka nag-work, feel mo guilty ka. Pag nag-work ka naman, pagod ka naman. So, saan ka ba talaga lulugar sa life niya? Shari. Ay, sana all may lugar sa life niya. Okay, kaya today we're talking about one, setting boundaries, two, avoiding burnout, at paano magkaroon ng buhay outside of work. Yes, and syempre, hindi kompleto to without our guests. And kasama natin ulit yung pinaka-power natin na HRVA, Training and Operations Manager ng VA Masters. And of course, a super mom. Please welcome Anne. Pasok ka na, Anne. Hi! Hi Roxy, hi Tata. Thank you again for having me. Very excited about this topic kasi this is very real. Lahat nangyayari to. So, yes. Thank you. So, ikaw muna, let's set the scene. Mom ka, VA ka, manager ka, kamusta naman yung daily life mo? Ako life? Ano ba yun? Meron ba yun? Parang hindi ko sure kung ano yan siya. Pero to be honest, life is, you can call it chaotic. Kasi siguro, I mean, I cannot say this for everyone. Syempre, iba-iba tayo ng ganap sa buhay. Pero my day starts at 5:30 in the morning because I have to prepare for my children. By the way, I have two kids. So, one is a teenager, 15 years old, and my youngest is a 6-year-old. So, talagang mama Same. all day long, as in, talagang yan ang ganap. So, yun. Yes, relate ako kahit wala pa akong kids. Bakit naman, Roxy? Ano naman usual, aside from wala kang kids, ano yung usual day mo? Yes, ako kasi before when I started as a VA, talagang hindi ko pa alam paano i-manage yung yung routine ko. Like most of the time nakatutok lang ako sa computer and aalis lang pagkakain or maliligo. Kasi pag baguhan ka, parang mafe-feel mo na you're really attached sa screen mo. And ganun ako dati. And in the long run naman, I learned how to do work outside in a cafe as long as there's internet. There's internet. And now, I go to the gym every morning kasi it's like a therapy for me. So, from Monday to Thursday, gigising ako ng 9 a.m. or 10 a.m. tapos sabay ko na yung breakfast or lunch ko. Then I go to the gym around 12 to 2 p.m. Then balik ako sa house kasi my shift will start by 4 p.m. until 12 a.m. or 1 a.m. depending on the task. So, but if it's rest day naman, umaalis ako ng house, meet with my friends,
Kasi parang yan na lang yung days na nakakapag-interact ako ng mga real people. Pag I weekend. mean, I mean, may mga tao naman dito sa bahay, but iba kasi talaga if you build a connection din with other people. Taray naman ng connection yan. Totoo. Yes. Yeah. And then ikaw naman, like juggling, being a mom, and then focusing on yourself as well. Ikaw Oh, at ta, least chill ka dyan, di ba? ano yung mo, flow ng or usual day mo? Yes. So, ako, I am a type of person na pipilitin ko magkaroon ng oras lahat. Kahit pagod na parang lagi ko na lang babawiin yung rest the next day. So, kung fully packed yung schedule ko, kasi what I balance siguro in life is unang-unang work. Syempre, something na which sustains me. Tapos, meron akong part-time and full-time. Tapos, I'm trying to head projects na creatively para sa sarili ko, which is my band, and trying to pull off like other social media content projects na related sa music and sa artistry. Tapos, nandun pa si exercise, nandun pa yung magpe-prepare ka ng pagkain para sa sarili mo. Ikaw, Ann, for sure, pagkain para sa mga baby, hindi pwedeng mo lang Yes. pagkain. Yes. For everybody, totoo ka dyan, ta. Diba? So, para ang daming things na kailangan i-consider. Pero, pipilitin ko talaga. Ako, pinipilit ko na lang kahit pagod na pagod ako minsan. Pero, kapag pagod na ako, yun na talaga, like, higa na. Kailangan kong humiga. So, yun naman yung routine ko daily. So, abangan namin yung concert mo soon. True. Ano sabi mo? Concern ko? Concert, Concert. be. Concert. Di ba artist? Oh my gosh. Yes, let's manifest that work-life balance talaga. And iba-iba talaga tayo, but pare-pareho yung struggle natin. Alam niyo yon, kailan ba dapat tumigil magtrabaho? So, that is something that we would be answering today, team. Ayan. Yes. So, Ann, bakit ba sobrang hirap nito sa mga VA like us? It's a simple formula, to be honest. Kasi, wala tayong separation when it comes to work. So, home is equals to office, office is equals to home. Sa utak mo, you're always thinking that everything's available right at your fingertips. Talagang kaya mong gawin lahat. Kaya, ang thinking natin, it's okay. Pero sometimes, hindi pala. Lagi tayong Yes. naka-work mode on, pero parang, hindi na pala nagiging balanced lahat ng mga bagay-bagay. Yes, kahit yung kunyari magpatawag ako ng nagmamasahe sa akin. Kasi uso home service sa kung saan ako nakatira eh. Kahit nagre-relax Oo. ka, may boses pa rin naririnig ko pa rin yung boses ni, which is yung boss natin. Check mo yung podcast. Check mo yung views ng podcast. Hoy, ito ba yung followers natin? Ilan na ba? So, yun lang naman. Check mo yung email. Totoo. Saglit lang daw. Tapos 2 hours later, ang dami mo nang ginawa. Nagbuti ka lang konti, no? Tapos check mo, ay, hindi ko pa pala na-send yung ganito sa ganyan, no? So, yes. Exactly. And advice ko lagi when it comes to those kinds of things, you have to really create boundaries. Kahit maliit lang. What if naman maliit yung space? Like, shared room, mga ganun. Well, hindi siya sa boundaries na where you're working actually, Roxy. The boundaries can actually be the mental boundaries. You know, sometimes there are things that we can do on our end na talagang it will help us balance our lifestyle. It can be either a ritual. Kumbaga, may times na you just wanna sit actually sometimes to be honest, sa sobrang dami nang nagaganap dito sa bahay, yung talagang ritual time ko will just be the bathroom. I just sit there for like what? 5-10 minutes. Minsan I would try na kahit papano makapag-relax, a little shower. Napakagandang relaxation for me kasi that's the only time na I can feel na parang nakakapag-moment ako. And sometimes big decisions happen during the time that you're in the restroom or in the bathroom. Oo. Yeah. So another ritual can either be turning your laptop off. Most of the time, minsan kapag tapos na trabaho, iniiwan lang natin 'yan.
sige, para ready na agad-agad bukas. Pero ang ending, dahil hindi mo siya pinatay, babalik-balikan mo siya kasi you're checking in. Ay, nako, nag-reply ba si ganito? Nag-reply ba si client? O may nakalimutan ako sa checklist. Pwede ko naman siyang tapusin ngayon, 'di ba? Instead of thinking about it tomorrow. Second, changing your clothes. Actually, this is really something na parang I find really helpful. Bakit? Sometimes when you're, set up to go to work, kahit nandito lang ako sa bahay, nagbibihis ako. Para mukha naman akong presentable, especially I'm client-facing, di ba? Mhm. Pero when it comes to, turning off my laptop, making sure that I'm off shift, I change into comfortable clothes. It's a luxury, actually. Kasi sometimes you won't have the chance to do it as well. Di ba? Parang wearing your pajamas, comfortable clothes, higahan lang sa kama, magbubukas ng meditation music, tapos magsisindi ng kandila para mabango yung kwarto. Sobrang sarap sa pakiramdam. Pero yung anak ko, maya-maya, ma. Pero at least, di ba, at the end of the day, you will have the time to Yes. really spend with them. And lastly, very important, literally saying, tapos na ang trabaho. Minsan nag-aaway pa kami ng husband ko for this. Kasi alam mo yung tipong kakain na lang kami ng dinner, tapos magme-message pa si client o may sasagutin pa ako, hindi ako makakasabay agad-agad. So you really have to set up boundaries, especially mentally, na tapos na ang trabaho and this is what I need to focus on now. That's it. Ginagawa ko rin yan. Parang kapag, okay, pagdating ng 5 p.m., okay, chill na. Tapos isilip ka konti, okay, chill na. Yes. Kaya parang meditation para at least magkaroon ng space ng yung version na ikaw na nagtatrabaho. And then, bigyan mo lang siya ng konting panahon to transform into yung version na ikaw talaga, kung sino ka as a person. Yes, that's right. Sa akin naman, gym talaga. Like, once nasa gym ako, wala na si client sa utak ko. Yung mga gym crushes ko na Sila na yung pumalit. Akala ko yung galit mo doon mo na ibubuhos sa gym. Talaga. Okay. So, an honest question. We know that burnout is very real. So, na-experience mo na ba to before? Oh yeah, a lot of times actually. Hindi lang dito sa current work ko, with my previous works, even sa corporate, hindi naman siya talaga mawawala. Burnout will always happen. At some point, it's going to take a toll on you, not only mentally, physically lalo. Kasi talagang when you think of things na talagang feeling mo you're not able to accomplish, you're always worried, you'll have anxiety, you'll have, yung most of the time parang babalik-balikan mo yung mga tasks mo kasi hindi ka satisfied and all that. And then at the end of the day, physically, magmamanifest din siya sa'yo. So, that's the kind of burnout that I experienced. And I was even hospitalized, to be honest, because of that Wow. burnout. Oo, kasi sobrang stress ko noon, hindi na talaga. I mean, I know that this is oversharing, pero talagang there was a time na I didn't have my period for 3 consecutive months or more than that. Dahil sa sobrang Same. stress pattern. Oo. And then when I had it didn't stop. So I had to go through like a major surgery because of that. And you know why? I didn't put boundaries in what I'm doing. So it's really important to really take care of yourself. And then you have to really know that this is enough. This is the only thing I need to do. And then I can do it tomorrow. Kasi ang trabaho, guys, hindi yan natatapos. But our life, it's really precious. So you really have to set boundaries and make sure na talagang yung levels ng natin, ng stress natin is just, on a normal view. So really, really good to think about it too. Grabe yung experience mo, Ana. Grabe yung 3 months na Yeah, hindi. totoo yan. Grabe, kasi ini-imagine ko lang like, oh guys sa mga nakikinig, hindi kayo yung trabaho nyo, tao tayo. Tayo ay may makinang dapat alagaan kasi what we do really affects our body, our mind, who we are mentally, physically, emotionally, right? And that's hard enough. Yeah, that is. Pero kung yes ka ng yes sa mga inuutos sa'yo, actually, that's one of the traits ng Filipinos talaga na hindi natin maiiwasan. To be honest. Ako ganyan ako. Parang pag sinabi ni ganito na, gawin mo to. Sige, I'm on it now. Parang pag sinabi ni isa, I'm on it again. Parang talagang there really has to be a point na maubos ka eh. Kasi
you've been saying yes to everybody. So talagang dapat you can discern which is which and what's important. Yes, relate. Ako, dati ganyan din ako eh. Like, todo talaga. Actually, now, medyo nadadala ko pa siya. Like, kahit sinabing, let's just say, 3 hours lang. Minsan, tinatapos ko talaga lahat. To the point na, ayun, ako rin yung na-stress sa huli. And importante talaga din na may communication with the client. Yeah. So, super important talaga yung yung communication with the client, hindi lang sa work, kundi sa capacity mo to work on their tasks. Tapos ang hirap kung wala ka ng joy. Kasi parang burnout for me is a invitation to really ask yourself, may saysay pa ba tong ginagawa ko? Kasi if a work is just paying, parang just giving you salary, tapos wala ka naman benefit na iba, kunyari knowledge, or kaya experience, opportunities, sayang lang. Hindi, wala ka nang joy, wala ka nang benefit. Ano lang yun, kumikita ka lang, ganon. Robot lang. Kaya, True. yeah. True. So, kaya importante, ito na guys, mag-self-care talk na tayo. Ano ba yung totoong self-care ha? Hindi yung pang-aesthetic Instagram story, yung kinain mo the last night or whatever. Oo, pero Hindi- nagtatrabaho hindi ka pa rin yung habang skincare. nagpe-prepare. True. Okay. Hindi yung skincare lang. Oh, skincare pero nagre-reply ka sa mga email ni client. Gusto mo ba yun? Well, dati ganyan talaga ako. As in, parang kakain na lang ako, check ko pa yung WhatsApp ko kasi nga baka may nag-message. Minsan nga kasama pa sa banyo yung phone ko eh, pag maliligo. Kasi pag talagang urgent, 'di ba? Ganun ka lala dati. Pero yung self-care na sinasabi nyo guys, it's not only like, aesthetic lang yan siya na parang I have to look good, I have to feel good. Yeah, katulad na rin ng ginagawa ni Roxy right now. He goes to the gym kasi he wants to be healthy, not only mentally yan, pati physically. 'Di ba? So, me naman on my end, my the things that I normally do on a weekly basis, ito, to be honest, I learned na kailangan natin mag-rekindle ng relationships, not only sa mga friends, pati sa family. So, I make the most out of the weekends na naiiwan sa akin. Yan talaga, self-care for me. Kasi I get to spend time with my kids, my husband, my mama, especially our parents, diba? Talagang, they're getting older. Talagang we also have to spend more time with them para at least you'll get the most out of it. Yun. That's so nice. How about ikaw, Roxy? Yeah, for me, talking about self-care, malaking tulong din talaga yung when you learn the art of staying calm in every situation, and you have this ability to figure things out. Let's just say during your working days as a BA, may binato sa'yo ng mga tasks na parang hindi ka pa familiar or hindi ka pa confident. So, wag ka munang mag-react. Ito, recently na ito nangyari. Relate! Wag ka munang mag-react. You can pause first and use any resources na maka-help sa'yo to understand everything. Then, balikan mo yung client or explain your approach to the task. Self-care din kasi yun, hindi mo nilalagay yung self mo sa situation na ikakapahamak mo or ikaka-overwhelm mo. And yeah, do things lang that are good for your soul, your mind. Like, listen to your body. If it tells you na you have to pause or na hindi mo na kaya today, then accept it. Like, there's always another day naman tomorrow, of course. Depende rin naman sa situation or sa urgency ng trabaho. Ganda ng sinabi nyo guys kay Anne about allowing other people to fill up your cup and your energy. Tapos kay Roxy, sobrang manage your calm. Importante ang regulated nervous system. And I really agree, like, aside from the aesthetics, both of your answers really show you how to take care of yourself. Very important talaga yung pag-manage ng energy, listening to your body, and knowing when it's time to rest. Pero, how do you deal with guilt? Guilt sa hindi ka nag-work kasi syempre inaasahan ka ng boss mo eh. Ikaw, Roxy, like, do you have any tips for our VAs na nagsusuffer in working always dahil naawa sila kay client? Honestly, ako, I acknowledge the guilt first. Kasi normal lang naman yan, especially kapag
nasanay ka na productive yung day mo. Pero I remind myself na resting is still part of the work. And kapag pinilit ko kasi yung sarili ko na mag-work kahit drained na, mas wala rin talagang magandang result. Kaya yun, sinabi ko kanina, importante na may communication with the client, and kapag clear mong na-explain sa kanya yung situation mo, kung kailangan mo ng konting time to clarify things, mas naiintindihan nila yun most of the time. And it can help din na mabawasan yung guilt kasi alam mong hindi ka naman basta nawala lang. Parang you're being responsible lang. And at the same time, realistic din ako. Kung urgent, I show up. Pero kung kaya namang ipagpabukas, then piliin natin yung self natin. Totoo. Ikaw naman, Ann. Like, kasi aside from yung client natin, ang dami mo pang client-facing questions. Stakeholders, no? Yes, stakeholders. Totoo. Nakasalalay, ikaw ang gatekeeper ng mga messages. True. Actually, ako I stick to one principle in life. Always make your boss happy. Yun lang yun. I mean, guilt-wise, of course, you will always be in a point na kapag nag-log out ka na, it's log out na dapat, di ba? You have to think about it that way. Pero you always have to make your boss happy. Why? The reason for that is anybody else, any other stakeholders ng company mo, yes, you also have to make them happy. But syempre, dun tayo sa talagang parang before tayo mag-log out, we have to make sure that yung boss natin, the needs nila has already been taken care of. Kasi that's the key to it eh. That's the goal. Kumbaga at the end of the day, when you think about the motivation, laging, sino ba yung magbibigay sa'yo ng feedback? Boss mo. Sino magtataas ng salary mo? Boss mo. So, talagang if you're gonna be looking into like a big picture, doon tayo sa make your boss happy. And then the guilt will definitely go away kasi you know from your heart na yung boss mo, okay siya with the work that you do, with the tasks that you finish, and also with the quality that you were able to provide dun sa tasks na binibigay niya sa'yo. As a VA talaga yan, guys. So, that's my principle. Ayun. Ganda no, no? Kasi parang piniprepare mo na yung sarili mo. Na-prepare mo na yung sarili mo. So, when the time na magsa-stop ka na mag-work, hindi mo na kailangan talaga sumagot. Kasi within your shift, or kahit nga minsan outside your shift, alam mong well taken care of si client. Yes. And yun talaga yung pagiging VA. Right? Yeah. So, di ako masyadong nagigilty pag di ako nag-work. Masaya ako pag di nag-work. Guys, I don't know. I can't relate. Ayan ako, girl. Okay. Naka-vacation ka nga, no? Oo nga, kasi isa dyan sa beach, sobrang hangin. Basta doon ako, kung tapos ko na yung trabaho ko, okay, wala nang problema. Pero if nagigilty lang ako kapag may naiwan pa ako. Yan. Alright, yes. Moving on naman tayo sa multiple clients. And maraming VAs na takot tumanggi sa clients. So, ano yung advice mo sa kanila? Alam mo, ever since we started this conversation, this is the first thing na pumasok talaga sa isip ko eh. I had this opportunity before. Some people, may nabasa ako one time sa Blue App yan. Parang sobrang saya niya kasi naman niyang clients. Tapos, when I gone through some messages dun sa comments, ang daming nag-rant about having so many clients. Kasi parang napo-forgo daw yung health, napo-forgo yung everything and all that. Parang walang work-life balance. Actually, tama siya dun sa mga comments. It can be like self-fulfillment na ang galing-galing ko, dami kong clients, ganon, and I'm able to land 3 clients at a time. Pero you know what, it's gonna take its toll on you in the future. Kasi bakit? Kailangan meron kang work-life balance is what we're doing right now. You have to really set the boundaries. Pangalawa, wala namang masamang tumanggi sa opportunities. Again, going back to that specific line that I've mentioned in our first podcast, I'm a firm believer na things happen for a reason. Because binigay talaga sa'yo yun. Pinagkaloob yun sa'yo. So, you know, you really don't have to push it that much. Kasi at the end of the day, what's important is yourself, self-care, your family, the loved ones that you have. Money, nakikitain natin yan lahat. Lahat yan, maaabot natin yung success na gusto natin ma-achieve. Makukuha natin yan. The goal is
ma-achieve natin ng masaya at alam mo yun, we're healthy kahit Yes. papaano. Diba? So, walang problema sa tumanggi as long as it's something na kaya mo, okay lang din naman. Love that. Totoo yun. Like, yung perang yan, kikitain mo yan. Basta inisip mo, ang ganda ng sinasabi ni Ann kasi it's all affirmations of you can choose to live your life on easy mode. You know, quality over quantity. And again, hindi lahat kaya mong gawin or hindi lahat ng kaya mong gawin, dapat mong gawin. Kasi you have to set that boundary. Hindi tayo superhero, guys. So, kung talagang we can provide naman for our family. Sabi nga ng papa ko dati. So, parang you have to live within your means. Kasi if you live outside, of course, syempre talaga mahirapan ka. Yun yung quality of life na gusto mong ibigay. Not only for yourself, but with your family also. Ayun siya. Yes, importante talaga yung boundaries and hindi porket online ka, available ka na 24/7, hindi ka naman 7-Eleven te. True! Meron ba nagsasara na 7-Eleven? Pati multo, nagtatrabaho doon. 24/7 din sila gising. True. Okay. So, napapansin ko, lahat tayo may start and stop sa araw, right? Yes. And the key for that is hindi ka dapat routinary. Dapat lagi kang may structure. Now, when you start your day, ayan, I'll just give you a very basic ano ba tawag dito? A picture of my day. 5:30 pa lang gising na yan si ante mo. Naghahanda na ng almusal ng mga bata. Pero may flexibility din yan. Syempre tulog-tulog din pag may time, you guys. Hindi naman laging dapat talagang alam mo yon, yung puyat ka na from Yes. night work. In the morning, puyat ka pa din. So, kailangan ma-maintain mo pa rin yung yung structure mo para at least hindi ka masyadong mapagod. Yes, and pwede mo naman siyang baguhin yung structure mo kung hindi naman gumagana sa'yo. You have to Yeah. adjust para makita mo talaga yung perfect na structure or flow mo in a day. True, like end of day rituals help a lot. So ako I love to be a morning person. Pero dahil nga may banda ako, minsan nagigigaw sa gabi, hindi naman pwedeng morning person pa rin ako. Kasi mawawalan Forever. nawawalan talaga ako ng tulog. And then there are times na kailangan ako sa morning, there are times na kailangan ako sa night. So, ang structure ng day ko is I usually have a schedule or routine for high-performing, low-performing days. So, low-performing days, ibig sabihin, the day before, sobrang jam-packed na yan. And if I have a low-performing day, the next day, high-performing naman. So, mas better kasi yung focus ko. And it's really about mastering yourself. For me, yeah. Sige, noted. Gagawin ko yan. No. Low and high performing. Giving yan ha. Parang top and bottom yan siya dyan. Alright guys, so since we're about to close the conversation, mag-share naman tayo ng advice para sa ating viewers at nakikinig. And what is the one thing you wish you knew dati in terms of balancing work and life? Ako ito, something that I would also like to share with everybody. Siguro, ito, hindi ko talaga to alam dati nung nasa corporate ako kasi I didn't really know when to stop. Parang gusto ko, parang sobrang galing ko, talagang performer ako, ganun. Talagang dapat lahat ng monthly awards, ako yung hahakot. Yung parang ganun. Oo, ganun. Pero hindi pala siya yung important sa ating buhay. At the end of the day, ang pinaka-importante sa atin, talagang there will be times na mababurnout ka. Sobra. May mga times na magagalit ka na lang sa mga ka-work mo kasi you're doing all the best that you can tapos yung iba hindi ganun yung ginagawa. Alam mo yon, parang you're comparing. But at the end of the day, what's really important are the people we love. Yung time na mabibigay natin for those people is walang kapalit, walang katumbas dun sa balance na may bibigay. Totoo naman na we need work. That's true. And it's really what suffice or like what gives us yung fuel para alam mo yon, makapag-survive. But at the end of the day, what's really important is yung energy natin should be consumed doon sa mga mahal natin sa buhay. Let's not consume it sa work na super na hindi natatapos. So, yun lang naman guys. I mean, for me, naging maginhawa yung buhay ko when I thought about that. Kasi tama naman. Ang luha natin, ang pagod natin, ang frustrations natin, they shouldn't be given into things na talagang
worldly na trabaho and all that. It should be spent dun sa mga mahal natin. That's for me. Yes. Very well said, Miss Philippines. Yes, and I thank you. Ay. Yes. Yung sa akin naman, ano siya, siguro sa mga aspiring VAs, like, hindi mo kailangang alam lahat agad-agad. I mean, importante, marunong ka magtanong and figure things out. Kasi most of the aspiring VAs, especially the beginners, yan yung talagang anxiety nila. Pero learning on the job is part of the process. True. And sa akin naman, siguro, the one thing I wish I knew before is medyo related din kay Anne, which is really pouring your energy into things that matter. Sige, if may job ka na hindi mo gusto, pinili mo yun eh. Doon ka naglalagay ng energy. It's your So, choice. just like use that sample in life or that question in life to really navigate kung ano yung gusto mo ma-accomplish within a day. So, Roxy, what are the action plans na pwede natin iwan sa mga nakikinig sa atin ngayon? Alright, so for this week, guys, let's keep it simple lang and small actions lang, nothing overwhelming. So first is observe. So observe mo lang yung flow mo, yung surroundings mo, yung dynamics mo. Second is set boundaries. So be clear with your time, your tasks, and your limits. And then third is schedule rest. So importante to guys kasi we have to treat rest as a non-negotiable and hindi lang kapag pagod na tayo. And then fourth is reflect. So we have to reflect, like quick check-in sa sarili, like what worked, what didn't, and why. So yan lang. Yeah. Yes, totoo yung sinabi ni Roxy. And again, hindi perfection ang goal natin. Our goal is to progress every day, small steps, and then achieve. Yun lang. Truly, katulad ng sinasabi ng Bombay kong yoga teacher, wag mong gawin yung isang bagay para may makuha ka. Gawin mo out of consistency. Tapos makikita mo na lang na yung thing na yun na nagbibigay sa'yo ng energy will actually benefit you kasi you pour into it every day. So thank you so much, Anne, for joining us. Yeah, Salamat and din. yes, thank you so much, and thank you din sa lahat ng mga nakikinig, sa mga fanatics dyan ng BE Masters. If this episode helped even a little, share this sa kapwa VA nyo na pagod na. You're not alone, guys. Pagoda. Mga pagoda pala ang ating mga mga viewers. pagoda yung atake. True. I'm Tata, guys. And I'm Roxy, and thanks for listening to From Kayod to Keyword. Stay creative, stay curious. Bye! And we'll see you next Yeah, time. Bye, guys. Bye, guys.